Honorable members, Chair Mika, please just allow me to first and foremost put into context the President's very clear directives to me as the new Secretary or Acting Secretary of the Department of Public Works and Highways. Dalawa lang po ang sinabi ng Pangulo sa akin. Nung ako po ay sinabihan nito lamang wala pang isang linggo, nung pong Sunday, kung tatanggapin ko ba ang hamon ng pagiging secretary ng Department of Public Works and Highways. Lalong-lalo na 6 na buwan pa lang po ako sa aking dating trabaho bilang secretary ng Department of Transportation. Sa aming pag-uusap po, 2 bagay lang po ang sinabi ng ating Pangulo. At ito na rin pong 2 bagay na to ang nag-udyok sa akin na tanggapin ang hamon kahit na po napakabigat po. Napakabigat po ng desisyon na hinarap ko sa paghiling ng Pangulo na ako'y maging DPWH Secretary. Pero ang una po niyang sinabi ay kailangang linisin from top to bottom ang DPWH. Kailangan pong linisin dahil naniniwala po siya na hindi po mangyayari yung kanyang mga nakitang iba't ibang anomalya, lalong-lalo na sa flood control, kung wala pong kuntsabahan, pagpapayag o pagkukonsinte ng ibang mga opisyal sa loob ng DPWH. Ako po at ang Presidente ay naniniwala na ang higit na nakararami ng mga kawani ng DPWH ay maayos, magaling, at honest. Pero hindi dun po natin mapagkakaila na meron pong hindi ganoon. Kaya po ang una-una pong inutos sa akin ng ating Pangulo ay humingi kagad ng courtesy resignations from top to bottom. Unprecedented po ito, Madam Chair, honorable members of the committee. Pero sabi po ng Pangulo, kinakailangan po itong gawin. At tuloy-tuloy po ngayon ang ating pag-review ng buong organizational structure ng DPWH without necessarily compromising the work that needs to be done and that needs to continue. At kahapon lang po, 3 po sa mga kawani ng DPWH ay rinikomenda na po nating ma-dismiss at makasuhan. Sila po ay humarap na rin po dito sa Kongreso at Senado, pero nakakalap na po tayo just in a few days ng overwhelming na ebidensya laban sa kanila para sila ay i-dismiss at pakasuhan sa Office of the Ombudsman, at yun po ay ginagawa na natin. Ang ikalawa pong direktiba ng ating Pangulo ay aparte po sa paglilinis natin sa personnel mula taas hanggang baba. Kailangan din po natin ng sweeping reforms sa loob ng departamento. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process of reform. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Kaya po nag-commit po ako sa ating Pangulo at sa inyo po at aming mga mahal na representatives ng ating mga kababayan na magre-reforma po tayo hindi lamang po sa proseso ng budget. Doon po marami po akong nakikitang kailangan reformahin. At yun po ay nagpapasalamat po ako sa ating mga miyembro ng Kongreso na matapang po nilang isiniwalat at inilabas ang mga nakita nilang mga problema dito sa 2026 NEP. Yung pong mga proyektong completed na
na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang entry at therefore dalawang budget. Yan po ay kailangan po hindi lamang malaman ng ating mga kababayan, pero kailangan po nating ayusin at kailangan po nating tanggalin. Marami din pong kailangan reforma na kailangan gawin sa procurement process ng DPWH. Diyan po nagsisimula ang korupsyon. At makakaasa po kayo sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, gagawin po natin yan. At dahil po para ipakita sa ating mga kababayan at sa inyo po, sa kanilang mga representante na ang Pangulo po ay seryoso, nung ilang araw po ang nakalipas, tayo po ay nag-order ng complete pause ng ongoing biddings ng mga proyekto sa DPWH para po mag-install ng mga safeguards para hindi po mauulit ang mga nakita nating pagkakamali at anomalya. Nakitang-kita naman po, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng ating buong sambayanan. Magkakaroon din po tayo ng sweeping reforms sa project management at project monitoring. Ito pong mga issue sa DUPA, ito pong mga issue sa paano ba nagsisimula ang pagpaplano ng proyekto at paano po ito napupunta sa budget at paano po ito ini-implement. Marami pong nagtatanong, meron po bang master plan para sa flood control ang DPWH? Unfortunately, mukha po ang sagot po doon ay wala. Kailangan po nating magkaroon nun. Kailangan din po nating magkaroon ng strict monitoring ng project implementation. Nakita ko po mismo sa sarili kong mata ang isang ghost project sa Bulacan kahapon. At nakakainis po na yung pong contractor na nagsabi na completed na ang project last year, na pinayagan at nag-sign off ang DPWH last year po, na fully paid last year. E nandun po, nagmamadaling buhay ng patay, na sinabi ko kahapon. At i-cover up yung ghost project na yon. Tinanong ko po mismo yung kapitan ng barangay kahapon sa Plaridel, kailan po ba nagsimula ang trabaho dito? Knowing na nakalagay po sa dokumento ng DPWH, completed at fully paid na po noong 2024 ang proyektong ito worth almost 100 million pesos. Sinabi po ng kapitan at ng mga tao doon, Secretary, 3 weeks ago lang po nagsimula ang trabaho dyan. Ito po ay klarong failure sa monitoring at project implementation. Ito po ay klarong failure sa procurement system. Ito po ay klarong failure sa planning. At kailangan po lahat ng ito ay simulan na nating baguhin at reformahin. Ito lang pong dalawang bagay ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo. At nangako po ako sa inyo na sisimulan po natin ito. Hindi po madali ito, uulitin ko po, hindi po madali at hindi po mabilis ito. Pero we have to start somewhere. At tungkol naman po sa budget po ng DPWH na naisumiti na sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. Yun po ang hihingiin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na 5 araw pa lang po ako. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan. Ako po gitong-gito hanggang ngayon. At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress para maipakita sa amin, sa akin, at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito. Para po mabago natin at maipakita naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH.
Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po ay magpe-present ng budget na babaguhin din po natin sa tulong po ninyo. Kaya po ako hihingi ng paumanhin. Hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Hindi po madali ito. Hihingi po, sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo, pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso para matapos ang budget. So, tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating honorable committee, ng ating chairperson. At kung kinakailangan po, hindi na po kami matutulog para lang po maayos ito at mabago. Kasi po, napaka-importante po nito. At kailangan na po nating magsimulang baguhin itong sistema na hindi maganda na nagre-resulta dito sa mga proyekto na nakikita natin sa buong bansa. Salamat po ulit, Chair Mika, sa ating mga honorable members. At uulitin ko po, salamat po sa paglalabas ninyo ng mga nakita niyong pagkakamali. At ako po mismo ay personal na looking forward po dito sa ating mga diskusyon. At please po, wag po kayong mag-aatubili na magsabi po ng mga iba pang mga pagkakamali na nakita niyo po dito sa 2026 budget. At ito po ay isasama po natin dito sa ating sweeping review at pagrepaso sa budget ng DPWH. Maraming salamat po at thank you ulit sa pagkakataong ito. Thank you po. Thank you very much po. Maraming salamat po, Secretary Vince Dizon. Yun po yung intensyon namin. Yan po ang nais namin gawin ngayong araw na matulungan po ang Department of Public Works and Highways na matepaso yung budget ng ahensya para po sa taon